Itong mga pulis po na ito, ang laman ng balita, sila po ang sumisikat sa kalokohan. Hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair follicle test? Ginisa ng husto ni Raffy Tulfo, ang mga PNP na may hawak sa kaso ng nawawalang beauty queen, na si Catherine Camilon. Giit pa ni Tulfo, na marami sanang pwedeng gawin ang PNP para mapabilis ang paghahanap ni Camilon, ngunit dahil sa kabaro nila ang sospek, ay walang ginawa, kundi bigyan pa ng pabor si Police Major Alan De Castro. Pinagsabihan rin ang PNP na ignorant raw, nang tanungin na ni Tulfo ang tungkol sa drug test ng sospek. Damay rin umano ang Globe at LTO, na sangkot din sa kaso dahil sa kakulangan ng mga support documents, na pwede sanang gawing ebidensya sa nasabing kaso. Narito at panoorin po natin. Police Major Alan De Castro, sir. Major Alan De Castro. Yes, sir. Sige, if you are listening right now, Major De Castro, alam ko nagmumonitor ka. You should come here. Hindi yan rason na buntis yung asawa mo. Ako noon, 3 anak ko pinanganak. Nawala ako sa tagiliran ng asawa ko. Nandun ako sa bundok, nag-ooperate laban sa NPA. 3 anak ko pinanganak na hindi ako talaga nakasama sa asawa ko sa pagpanganak. Yun pa, buntis pa. Hindi pa naman nanganak eh. Yes, sir. Very flimsy alibay. Sir, and lastly, we just received this moment, sir. It was hand over to me that Mr. Jeffrey Magpantay, sir, ang sabi niya rito, sir, hindi daw maganda yung pakiramdam niya. Tapos yung kanyang sige, whatever alibis they want to yes, sir. Hintayin nila yung subpoena. Yes, sir. And later, pag isnabin pa nila yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. So, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila doon sa krimen na ginawa nila at warrant coming from Senado. Yes, sir. Yes, sir. You inform them accordingly, ha? Yes, sir. We will be informing them, sir, as per your instruction, sir. Itong mga pulis po na ito, ang laman ng balita, sila po ang sumisikat sa kalokohan. These bad cops ruin the name of the PNP and lower the morale of those who are doing good. The last drug test for Police Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023? Yes, sir. And prior to that? That was for the year 2023, sir. So you do this annually? Yes, sir. As opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po, dapat ma-drug test po sila. Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times yung T3, Wanted sa radyo, na kung saan yung mga pulis mismo, meron akong mga video, nag-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magdadrug test ka natural, hindi magdadrugs ng tao. Kasi alam na, he knows better. Hindi siya magdadrugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niya pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganung procedure, Colonel? Yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So, tama, sir, yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our regional director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, also conducted okay, nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat yes, pag sa Drug Enforcement Unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent.
hindi siya magda-drugs. 2 days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR habang umiihi sila. Okay. Di binabantayan talaga yun ng And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why not we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test ninyo for for a while, drug test? For a while, sir. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, Yes. hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair follicle test? Sir, Have you heard of actually, it, sir, may I ask my Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir, we have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang itetest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. But No. Pero you're aware of that particular technology? yes, sir, I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, We Mr. have, Chair, nahirapan sila. Police Sige. Major Rosales, our chemist. Saan Okay. siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakaalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Yeah, Alam mo yan? I may present Police Major Rosales, our chemist of Forensic Group, sir. RFU4A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, Forensic Chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron kayo available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. So, Mr. Chair, we have that technology. Okay. Yes. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganun technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this kung nandito yung Chief PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement
Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Ang lagi ko lang naman hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Nung pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito o ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, Apo. nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. Po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay, curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom.
para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa korte? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para dun sa pagkalap na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang What? nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Di pa Chair, rin po. pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal Yes, nila. next hearing, Your Honor. Comsec, take note. Globe. Globe ang pinuntahan nyo. Miss Ching Camilon? Bali, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe. Nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe Yun para nga, po makadagdag po sa yun nga, ebidensya. Mr. Chair, itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono ni Major. Ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, kung basehan natin yung previous case no, na imbestigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Nag-file tayo. Ang PRO to, yung crime lab doon, nag-file ng warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin. Ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung call data records. Kung anong number tinawagan or tinix. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang storage doon. Hindi nila may release, wala storage. Pero hindi ko naniniwala, ha? Hindi ko naniniwala. Maybe pwede natin patawag din DICT, Mr. Chair. Yes, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Busek, DICT plus Information Globe. Technology. Ha? So Ma'am Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major. Walang ginawang action ang Globe Wala pa po, sir. ni isa. Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulo nitong Globe, Mr. Chair? Yes, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang Globe? Wala po. Wala pong, nagsabi po sila na... Naserve din nila yung warrant Opo. sa Globe? Bali, na-serve, wala pa po silang sinasabi na na-serve na, pero Anyway, meron na pong search warrant. Senator Tulfo, Kumsek, yung NBI na naghawak ng kaso nila, imbitahan natin next hearing yung NBI para malaman natin. Yung Globe, Mr. Pati Chair, yung Globe. sana, at saka DICT. DICT. Para magkaalamanan. Yes. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot retrieve text messages. Text messages, That's yeah. bullshit. We know for a fact na kaya yun, in fact, sa ibang bansa, tulad sa US, sa Europe, na retrieve po yung mga text messages. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect, okay lang yun, protect their subscribers, data privacy law. Pero kung galing na po sa korte yung dokumento, dapat respetuhin na. Mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na pwede yan, pwede release ng Globe kung lahat ng data na hawak nila, kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng Data Privacy Pag Commission. meron, especially pag may court order. Pag Mr. may Chair. court order, oh. Ito pala, may court order na, hindi pa rin po uma-action yung Globe. Well, patawag natin yung Globe. Yes, sir. Next hearing. Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-iimbestiga? Bali, para po sa akin, mas pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na
nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na, oh, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun po ang mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Apo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP, and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, bini-baby-baby nyo. Kaya pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kasong PNP? Opo. PNP, may sarili kayong kasong isinampa? Yes, sir. The kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata, sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at hinihintayan pa nga po ang ano nung Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ng data. Sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinal niyo po na serious illegal detention? Sir, we're still waiting for the resolution, sir. Kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So, with consultation with the Camilon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa nyo. Good move. Good move. Senator Tulfo, kung i-elevate nyo sa regional level, saan na magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The case is still under PI, sir. Baka mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo. Baka mas maganda, elevate na sa National Prosecution Office talaga. Hindi naman, sir. I don't think the RSP, sir, will put the reputation of their office at stake, sir, with this case, sir. Sigurado okay na kayo doon, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang Batangas, part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes, sir. Sige, well. Ang ibig sabihin kasi, Colonel, ni Mr. Chair, sana
sa Manila na lang para talagang malayong-malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although, sinabi ko sa iyo, I commend you for doing that dahil at least na ipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, yung council niya, he frequents that, yung korte na yan. So, inilayo niya lang ng konti. Pero, may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nagpa-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue, sana dun sa malayong-malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot niyo dun? Ulit? We will consider that, sir, no? With consultation from the Camilon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di-consulta natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. Sa region pa rin, level which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong lugar, labas na Batangas tulad ng Manila, o Cavite, o Quezon City. Ano pong sa inyong palagay? Kasi daw kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila. Kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pagresolba ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo dun sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw, sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Okay lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato. Pag yan po inilipat sa malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Kasi wala na siyang influence. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso, pinagmulan? Batangas Provincial Prosecutor's Officer. Saan po banda? Batangas City, sir. Tapos sa province. San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya nga. Laguna. Batangas Laguna, pa sir. rin. Laguna. Laguna na. Yes, sir. Okay. So sabi mo kasi Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna. Okay naman po na kung yun po baka naman ho hindi na yun mapapasok nung ikangay ng galing sa Batangas na nakaka-impluwensya sa amin nga ho'y kahit saan, basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin, kung saan ho kami, kung alin ho yung mas magkakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala hong problema sa amin. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.